Have you guys ever wondered bakit sa mga online shops like Lazada and Shopee, nag-fill up tayo ng information before makagawa ng account? Well, malaki ang tulong ng data collection dyan. It's because nangangalekta sila ng mga data from those information na binibigay natin sa kanila para malaman kung ano mga possible na mabili ng customer, and it can also be used for a company or business to have an idea for a new product that they're planning to release. So before we tackle deeper to our lesson, let's first define data collection. Data collection methods are techniques and procedures for gathering information for research purposes. This can range from simple self-reported surveys to more complex quantitative and qualitative experiments. Ibig sabihin nito na ang data collection ay ang technique para makagather ng information galing sa mga customers, and ang data ay mga facts, figures, or information na ginagamit for analyzing. So it's important to know those information since nga ay maaari mo itong magamit if ever na you wanted to start a business. Now, let's tackle about the two main types of data collection, which is the primary and secondary data collection. Una muna nating talakayan ang primary data. Ang primary data collection ay ikaw mismo yung nangangalekta ng information. Ito ay yung fresh, direct, at swak na swak sa research goals mo. At may anim itong methods, which is yung surveys, interviews, observations, experiments, focus groups, at field trials. Ang una dyan ay ang surveys. Ito ay ang structured questionnaires na pwedeng closed questions, which is may mga choices, or open-ended na kung saan sasagutin mo ang tanong na bakit. For example, niyan is yung Shopee Pay. Nagsisurvey sa users kung anong delivery option ang mas prefer nila. For example, niyan is kung standard, express, or kung same day ba ang delivery ng product nila. Interviews, ito naman yung one-on-one na usapan na pwede siyang structured kung saan ay planado na yung mga questions or kaya naman semi-structured na may kaunting additional questions. For example, nun is yung sa Mang Inasal. Nag-interview sila ng mga branch manager para malaman kung paano nila pinapalaki yung dine-in sales kapag lunchtime. Ang third naman ay ang observation. Ang observations, ito yung di ka nagtatanong pero pinapanood mo ang behavior ng mga customers. For example, nun is ang pag-observe sa mga divisorya kung sa abang tindahan mostly ang mga customer bumibili. Then, ang next naman ay ang experiments. Dito, ang experiments, ito yung controlled setup para itest yung hypothesis. For example, nun is yung sa Globe Telecom. Sa Globe Telecom, dito, nagtatest ng dalawang versions ng mobile app interface para makita kung alin ang mas user-friendly. Kung ang unang version ng mobile app ba or yung pangalawang version. Yung focus group naman, ito naman ay yung group discussion kung saan malalaman mo at ang iba't ibang opinion ng mga tao. For example, ng focus group is yung sa bench, which is doon sila, kung saan nagpo-focus sila sa Gen Z para malaman kung ano yung mga bagong style na nagustuhan nila galing sa shop nila. Then lastly ay ang field trials. Ang field trials, ito naman ay parang focus group pero sa actual na setting siya, which is for example nun is pinapatry mo yung bagong product sa isang barangay para makita yung reaction nila. Ang real life situation ng field trials is yung sa San Miguel Corporation. Pinapatry ang bagong variant ng Pure Foods hotdog sa selected supermarket sa Metro Manila para makita ang feedback ng customers. Ngayon naman, ay talakayin natin ang secondary data collection method. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumataas ang unemployment rate ngayong taong 2025. Ito naman ay halimbawa ng secondary data collection method. Ang secondary data, ito ay datos na kinokolekta ng ibang tao, kumpanya o ahensya. Hindi mo na kailangan mag-survey, pwede mo na lang gamitin ang existing data para sa mo, mas mabilis at mas mura. Ang unang halimbawa ng secondary data collection method ay ang internal data records. Example of it, your Gold uses past sales report para magplano kung ilang canned goods ang dapat i-stock sa Pasko. This means that the internal data and records is the company's own data such as the sales report, customer logs, and transaction history. Ito ang mga datos na nasa loob na ng company. Hindi na kailangan mangolekta ulit. Sunod dito ay ang public and government sources. Example, census data from PSA helps real estate developer kung saan marami ang families para doon sila magpatayo ng bagong housing project. This means that the public and government sources are free and reliable data from government agencies like PSA, DOLE, or DTI. Ito daw ay libreng datos mula sa gobyerno na pwede mong gamitin sa research or business planning. Pagkatapos ay commercial and published sources. Philippine Chamber of Commerce publish reports used by entrepreneurs to study market trends and competition. It means that the commercial and published sources are data from industry reports, journals, and market research firms. Ito daw ay ang data mula sa mga eksperto, publications, and research company. May bayad siya minsan pero reliable ang data na makukuha mo doon. And lastly ay ang web and digital analytics. Example, Globe Telecom uses Google Analytics to track website traffic, bounce rates, and conversation paths para malaman kung effective ang online campaigns nila. This means that web and digital analytics are data from websites, apps, and social media platforms that tracks user behavior. Ito ay ang online data na nagpapakita kung paano gumagalaw ang mga users, ano ang kinikilig nila, gaano sila katagal sa site, at ano ang trending. Sana ay may natutunan kayo sa araling ito. Sa susunod ay tatalakayin natin ang marketing analytics. Paalam!